Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatul kubra, tinatalakay pa rin natin yung mga nakatakot na mangyayari sa araw ng paghuhukom. Marami na tayong natalakay na mga pangunahing mga katangian na ito at mga dalil dito. Ngayon panlima, yadulluka ala huli dalikal yomi wa shiddatuhu tuluhu. Magiging dalil para sa iyo tungkol sa pagiging nakakatakot ng araw ng paghuhukom ay ang haba nito. So dahil ito pa lang, yung haba pa lang nito, ang hirap ng isipin eh. Dalil na ito na ang araw nga na yun ay nakakatakot at matindi. Kasi mahaba ang araw ng paghuhukom. At napakatinding pasakit actually yung paghihintay eh. Paghihintay. Dito pa lang sa dunya, di ba, pag naghihintay tayo, naiinip tayo eh. Nakapila tayo, di ba? Ayoko talaga yung pumipila. Nanghihinayang ako saan sa oras. Kami sanang pwedeng gagawin. Pero hindi mo na maiwasan eh. Magsusupermarket ka na lang, may pila. Okay lang sana yung paminsan-minsan mo lang pipilahan. LTO, passport. Pero yung mga madalas na pipilahan mo yung sa jeep. Sasakay ka sa jeep, bus, LRT. Nakapanghinayang yung oras eh. Pero yun nga, kung yun ang parang hirap sa atin na tagalan, eh mas matindi pa yung araw ng paghuhukom. Libong taon. Kaya nga, isa sa mga napakainam talaga na malaman ng tao dito pa lang sa dunya, nang sa gayon mamomotivate siya na magpakamatuwid. Eh ang ihambing palagi yung buhay niya dito sa mundo doon sa kabilang buhay. Napakawalang kwenta ng buhay natin dito sa mundo kung ihambing sa kabilang buhay. Yun nga, ibig sabihin nito, kung naman yung hirap na dinadanas natin dito, mas matindi doon. Kung naman yung ligaya dinadanas natin dito, mas matindi doon. At lalo na dito nga sa usapin ng paghihintay. Yung buhay natin dito sa mundo, napakaikli. Kung iahambing dito pa lang sa paghihintay, paano pa kaya kung iahambing doon sa itatagal ng tao sa paraiso o impyerno? Napakaikli. Sabihin natin mabuhay ang tao 100 taon. Pero dun nga sa araw ng paghuhukom, kung iahambing ang haba ng buhay niya dito, dun sa araw ng paghuhukom, yan sabi ni Allah Suratul Ma'arij, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Ama anghel daw at si Jibril alayhis salam iakyat patungo kay Allah sa isang araw, at tinutukoy dito yung araw ng paghuhukom. Nang sukat dito ay 50,000 taon. Ibig niya 50,000 years. Isipin natin, ano ba yung mga nangyari sa lumipas na 50,000 years? Sa panahon natin ngayon, doon sa nakalipas sa 50,000 years. Wala pa masyadong tao nun eh. Sinasabi nga nila yung modernong tao. Mga 10,000 years lang, kumbaga yung sinasabi ng mga naniniwala sa evolution, 10,000 years. Tsaka sa kasaysayan din, yung mga nalalaman nating kasaysayan, mga naisulat 5,000 years ago, o 5,000 BC. So ilan lang yung taon na lumipas, yung 7,000. So ilalagi ng itatagal ng araw ng paghuhukom, mas mahaba pa sa recorded history, kumbaga. Yung recorded history. Yung mga panahon din na Ibrahim alayhis salam eh. Sina Ibrahim alayhis salam. Ano sila, mga 2000 BC. Diba? Mas matagal pa. Kung halimbawa si Ibrahim alayhis salam, inabutan natin, yung araw ng paghukom, mas nauna pa kay Ibrahim alayhis salam, kumbaga yung simula niya. Halimbawa ngayon magtatapos yung araw ng paghukom. Ang tagal, ang daming tao mo nang lumipas. Kaya na-imagine ko tuloy ngayon din yung paghuhukom kung mangyayari. Baka bawat araw ng buhay natin tutuusin eh. Kasi ganun pala kahaba yung araw ng paghuhukom. Halimbawa kung bawat isa sa atin ganun kahaba. You remember
bawat araw ng buhay natin, bawat segundo ng buhay natin tutuusin ni Allah. Ba't mo ginawa 'yan, ba't 'di mo ginawa 'yan, 'di ba? Kaya naalala ko yung naikwento minsan, eh, si Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Nandun daw siya sa eskuwelahan kasi tuturo siya sa eskuwelahan, eh, susulat siya. May lumapit sa kanya nagtatanong, yung tanong nung tao wala namang kinalaman dun sa trabaho niya, dun sa eskuwelahan. Tinabi niya yung ballpen niya, kumuha siya ng ibang ballpen. Tinanong siya ng mga tao, "Sheikh ba't ka nagpalit ng ballpen?" Sabi niya, "Sheikh, subhanallah na nakapangilabot, eh, yung ano." Sabi niya, "Yung ballpen ko kasi kanina sa ano yun, sa university yun. Eh, itong pinag-uusapan natin wala namang kinalaman sa university, eh. Kaya personal kong ballpen yung gagamitin ko." Pero yung pati yung naisip pa niya, 'di ba? Pati yung naisip pa niya. Parang gano'n, subhanallah, minsan yung tao, nakakatakot din yung kahinatnan ng mga ano, eh, mga mapang-angkin, 'di ba? Oo. Masjid ipamamalimos mo, "Do-donate ako lupa ganito ganyan," ta's pamamalimos mo. Ta's bandang huli private property pala yung masjid mo hindi puwede pakialaman. Hindi ka puwedeng tanungin saan napunta yung pera, 'di ba? Pero yun nga pagdating ng araw ng paghuhukom, talagang magiging mahaba yung paghuhukom sa mga yun. Kung 50,000 years ito yung haba ng paghuhukom, siyempre in between sa mga 50,000 years na yun, meron ng papasok sa paraiso, 'di ba? Mga tao na ano. So maaaring ito yung sabihin natin maximum. O tutuusin ka palang 50,000 years na. Parang yun palang sentensya na, eh. Tapos itatapon ka pa sa impyerno, 'wag na lang. Dito pa lang sa mundo magpakamatuwid na tayo, inshallah. Dito pa lang sa mundo magpakamatuwid na tayo. Yun nga, nakakapangilabot, eh. Kaya yung mga tao na yung mga mandurugas, bandang huli maaaring kalalabasan nila hindi talaga sila tunay na naniniwala sa araw ng paghuhukom, eh. Kasi hindi nila magagawa yung mga bagay na yun, eh, kung naniniwala sila na tutuusin sila ni Allah. Kung naniniwala sila na balang araw lilitaw ang katotohanan sa kanilang mga ginawa. Maaaring bandang huli sablay talaga sila, eh, sasablay. Ito nga yung karugtong na aya nito, 'di ba? "Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sana." Sabi ni Allah, "Fasbir sabran jamilan." Kaya magtiis ka ng magandang pagtitiis. So parang ibig sabihin dito ni Allah, yung araw nga ng paghuhukom 50,000 years, eh. Tapos ilang taon lang ba naghirap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabihin na natin buong buong panahon ng pagkapropeta niya 23 years, 'di ba? Puro paghihirap yung dinanas niya. Kasi totoo naman, eh, puro paghihirap yung dinanas niya. Pero ano ba yung 23 years ng buhay niya kung ihahambing sa 50,000 years ng araw ng paghuhukom, 'di ba? Eh, magtiis lang inshallah. "Innahum yarawnahu ba'ida." Tunay na sila ay nakakakita rito na parang ito ay malayo. Titingnan ng mga tao yung araw ng paghukom, matagal pa yan, malayo pa yan. Mahaba pa ang buhay ko. Bata pa ako, mga ganong bagay. Pero yung sabi ni Allah, "Wa narahu qariba." Pero kami nakikita namin ito na malapit na. Yung nga sinasabi ng mga scholar, kapag ang bagay siguradong mangyayari, parang malapit na rin yun na maituturing, eh. Wala nang saysay kahit gaano pa katagal ang panahon na yun sa panahon mo ngayon. 'Di ba? May taning yung buhay mo. Sasabihin ng doktor, "Ang taning ng buhay mo, may taning ng buhay mo, mamatay ka na dahil sa sakit mo." Tatanungin mo sa doktor, "Gaano kahaba?" 1 taon. Isipin mo 1 taon. May 1 taon ka pang ano, mabubuhay. Hindi mo ikakatuwa yun, ikakalungkot mo yun, kahit ano pang sabihin ng doktor. Hindi pala, 2 taon. O, 'di ba isipin mo 2 taon ba? Pareho lang, eh. Mamatay ka pa rin, eh. Walang ano, kumbaga malapit na. Anumang bagay na tiyak na mangyayari ay may tuturing na rin natin na malapit na. Walang magbabago, eh. Do'n tayo papunta lahat, sa kamatayan. Mamaya yan 'di ba may taning buhay niya 1 taon, eh, hindi pala do'n siya mamamatay. Mamamatay siya aksidente sa motor.
kinabukasan namatay na siya, 'di ba? Kaya yung kamatayan hindi malayo, eh, at ang araw ng paghuhukom hindi rin malayo. So, yung konteksto ng aya na ito, "Wasiyaqul ayatid dalala, wasiyaqul ayati dalalatun wadihatun ala annal murada bihi yawmal qiyamah." Do'n sa konteksto daw nung aya, ang tinutukoy daw dito ay ang araw ng paghuhukom. Wa katabi-tabi isnadin sahih an Ibn Abbas annahu yawmal qiyamah. Niulat sa mga hadith na sahih na ang 50,000 years na ito na tinutukoy ni Allah. Sa Suratul Ma'arij, araw ng paghuhukom. Ayon sa iniulat ni Ibn Abbas. Wa bidhalika qala al-Hasan. Ito rin ang sinabi ni Al-Hasan at iba pa sa mga mufassirin at mga pinagkukunan ng tafsir. Walituli dhalika al-yawm yadunnu an-nasu fi yawmil mi'adi annahum lam yalbithu fil hayatid dunya illa sa'atan min nahar. At dahil sa sobrang haba ng araw ng paghuhukom, 50,000 years, akalain ng mga tao, isipin ng mga tao, yung buong haba ng buhay nila na ipinamalagi nila dito sa mundo ay magiging katulad na lamang din ng ilang oras lamang sa araw. So parang sandali lang yung ipinananatili nila dito sa mundo. Eh, ganun nga yung mangyayari. 50,000 years, di ba? Ihambing na lang natin halimbawa si Nuh alayhis salam. Si Nuh alayhis salam, nabuhay siya 950 years. Sabihin na natin 1,000. Gaano ba kahaba yung 1,000 kung ihahambing sa 50,000? Di ba? Kung yung 1,000 katumbas ng isang oras, ang 50,000 years katumbas ng 2 araw. Kumbaga, mahigit pa. Mahigit pa. Eh tayo, mabubuhay tayo, di ba? Sabihin natin 100 taon. Oh. Eh napakaikli ng buhay natin. Kung yung 1,000 years kanina ni Nuh alayhis salam, isang oras, di ba? So isang taon o 100 taon na buhay yung tao. 6 na minuto. So paano mo maihahambing yung 6 na minuto kumpara doon sa 2 araw mahigit? Eh napakaikli nga. Napakaikli, di ba? Kung isipin natin, napakaikli. 6 na minuto, kulang pa yun sa tulog mo, eh. Di ba? Hindi ka naman, idlip ka, di ba? Idlip ka 6 na minuto, hindi siguro. Idlip ka mga 15 minutes para sulit. Si Rashid magmemeryenda, kulang pa yun, 6 na minuto. may ano pa si Rashid. Nakikita ko rin ni Hasan, eh. Matindi ka raw magmeryenda, eh. Di ba? May ano pa siya, may cupcake, may ano. Minom ka ba ng Cobra? Yung ano, energy drink ko, ano-ano. Kulang pa yung 6 na minuto, merienda lang. Tapos 2 araw yung ano, kumbaga yung 50,000 years, kung yan nga, kung 1,000 years isang oras, napakaikli. So ganun natin siya ini-imagine ngayon, eh. Kasi 50,000 years di natin may maarok, eh, layo masyado, ang haba. Pero so ganun natin siya isipin. 50 hours. Iba may 24 hours sa maghapon magdamag. So 2 araw at 2 oras. Tapos yung buhay natin, mabuhay man tayo ng 100 taon, 6 na minuto lang yung katumbas nun. Eh kung namatay ka edad mo 50, 3 minuto. 3 minuto ka lang na malagi dito sa dunya. Tapos yung araw ng paghuhukom, di ba? 2 araw, 2 oras. Napakaikli talaga. Napakaikli. Yung sinabi ni Allah Suratu Yunus, "Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atam minan nahar." Sabi ni Allah, sa araw daw na bubuhayin silang muli at titipunin. Di ba yung hasyar, yung isa sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom, Yamul Hasyarat. Yamul Hasyara. Sa araw na titipunin daw yung mga tao. Yung bubuhayin silang muli sabay-sabay at titipunin. Mararamdaman nila na parang ang buhay nila dito sa mundo, kasama na rin pala yung buhay dun sa libingan, ay hindi hihigit pa
sa isang oras sa umaga. So, ganun lang kaikli. Ganun lang kaikli. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, Yaqulu ta'ala, mudkiran linnasi qiyamas saati wa yashruhum min ajdatihim ila arsatil qiyamah. So binabanggit dito ni Allah yung pagpapaalala sa mga tao tungkol sa pagkabuhay nilang muli at pagkakatipon sa kanila matapos silang bumangon mula sa kanilang mga libingan. Nga, sila ay bubuhayin muli at titipunin na magkakasama. Yung sinabi doon na wayawma yahshuruhum. Sa araw na titipunin silang muli. Again din sinabi ni Allah suratul Naziat, Kanahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Sa araw na iyon, kapag nakita na nila yung araw ng paghukom, ibig sabihin nasasaksihan na ng mga tao. Nandun na tayo mismo sa araw ng paghukom. Makikita natin ito. At ihahambing natin ang buhay natin sa mundo na para bang hindi tayo nanatili sa mundo liban na lang ng isang hapon o isang umaga. Yung umaga, pagkatapos ng sunset, pagkatapos ng sunrise hanggang tanghaling tapat. Tapos yung hapon, pagkatapos ng tanghaling tapat hanggang sa sunset. Ilang oras lang yun. 4 na oras. Mga ganon. Napakaikli. Hindi sinabi rin ni Allah sa isa pang aya, Surah Taha, verse 104, Nahnu a'lamu bima yakulun, id yakulu amthaluhum tarikatan, illa bistum illa yawman. Sabi ni Allah, mas nalalaman namin ang kanilang mga sinasabi. Nang sinabi ng mga katulad nila ng mga nauna, ng mga kuffar, na nauna nang namatay. Pareho lang sila ng sinasabi. O pareho lang sila ng sasabihin sa araw ng paghuhukom. Na hindi sila nanatili sa dunya liban na lang sa isang oras. Napakaikli. Yung comparison natin, di ba? Kung tao na buhay sa dunya, 50 years old siya namatay, parang 3 minuto lang siya nanatili. 100 years, parang 6 na minuto lang siya na nanatili. Kung ang araw ng paghuhukom, kung iano natin, di ba? Ihahambing natin sa 2 araw at 2 gabi, 50 hours. Sa napakahaba. Nga. Sa isa pang aya, sa Suratul Rum, verse 55, Wayawma taqumu sa'atu, yuksimul mujrimuna ma labithu gaira sa'atin. Ayun kanina pala, yung mga mujrim, sasabihin nila na nanatili sila ng isang araw lamang. Pero dito naman sa Suratul Rum, sa araw daw na itataguyod ang oras, manunumpa ang mga makasalanan na hindi sila nanatili sa dunya liban na lang sa isang oras. So magiging iba-iba yung pagtataya nila. So kanina sinabi, hindi sila nanatili sa dunya na mas mahaba pa sa isang araw. At ngayon hindi sila nanatili sa dunya liban na lang sa isang oras. So maaring dahilan nito, iba-iba yung kanilang pagtataya. Iba-iba. Kasi gano'n naman yung tao, di ba? Na iba-iba yung kanilang pakiramdam sa oras. Ang iba feeling nila mahaba yung oras, yung iba feeling nila mabilis ang oras, at iba pa. At ganyan din mula sa mga aya na ito. Hada dalilun ala istiksaril hayat. Istiksaril hayatid dunya fiddaril akhirah. Lahat ng ito yung mga dalil sa pagiging maikli ng buhay sa mundo kung ihahambing sa kabilang buhay. Sa araw ng paghuhukom pa lang inahambing ang buhay. Paano pa kaya doon sa pananatili ng tao sa
paraiso, 'di ba? Habang panahon ka na nando'n, magiging walang saysay na ang mundo. Magiging walang saysay na ang mundo, 'di ba? Gusto mo makaranas sa dunya ng ginhawa, kaya gusto mo mandugas, 'di ba? Eh, naisip mo yung araw ng paghuhukom, 'wag na lang, 'di ba? O mandurugas ka, 'di ba? Mangi-scam ka. Kikita ka ng 50 million. O meron kang bahay, hindi mo pinaghirapan, may bahay ka bigla, in-scam mo eh. O, tapos yung mga bahay na binenta mo na, kakamkamin mo uli. O di nakalibre ka na naman ngayon. Yung mga bahay na kinamkam mo, pwede mo pang ibenta uli. 'Di ba? Naisip mo yun. Pero nga kung may takot ka kay Allah, wala na, hindi mo gagawin yun eh. Kasi walang kwenta ang mundo kung ihambing sa kabilang buhay. Yung nga doon sa hadith, 'di ba? Kung ang kabilang buhay daw ay may saysay kay Allah. Kung ang dunya ay may saysay kay Allah, nakatulad ng pakpak ng langaw, 'di ba? Kung ang dunya daw ay may saysay kay Allah na katulad man lang ng pakpak ng araw, ipagdadamot ni Allah ang tubig sa mga kuffar. Kasi may halaga eh. Pero nga yung dunya, wala talagang halaga kay Allah. Kaya ipinamimigay niya yung biyaya dito sa kahit sinong naisin niya, kahit hindi mananampalataya. Kahit hindi mananampalataya. Kasi yun talaga yung pinahalagahan ni Allah, yung kabilang buhay. At yung nga dito sa mundo, yung nga sa hadith, diba? Ad dunya maluna, ang dunya ay isinumpa. Lahat-lahat. Malunon ma fiha, isinumpa ang lahat ng naririto. Liban na lang sa ilang mga bagay na may kinalaman kay Allah. Illa dhikrullah wa mawala wa aliman o mutaalliman. Liban na lang sa pag-alala kay Allah, pagsunod kay Allah, at liban na lang doon sa nag-aaral at nagtuturo. So kailangan talagang maintindihan ng tao ito eh. Kasi hindi siya magpapakamatuwid kung di niya naiintindihan ng mga bagay na ito. Ganyan din sinabi nga rin Suratul Mu'minun, Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. So, tatanungin daw yung mga tao sa araw ng paghuhukom, ilang taon kaya kayo nanatili sa lupa? Qala labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil adin. Siguro nanatili kami ng isang araw o ilang bahagi lamang ng araw. Pakitanong mo na lang yung mga nagbibilang. Kasi hindi sila sigurado eh. Iba-iba, baka iba-iba pa yung mga sagot nila eh. So, tanungin na lang daw ni Allah yung mga nagbilang kasi sila hindi nila binilang eh. At hindi nga mabilang, di ba? Hindi natin na mabilang kung ilang araw tayo nanatili sa dunya, pero ganun yung tansya nila kung ihambing sa kabilang buhay. Pero sasabihin sa kanila ni Allah, Qala illa bithtum illa kalila. Bagkus kayo ay nanatili sa mundo, bagkus kayo hindi nanatili sa mundo, liban na lang sa napakikling panahon. Law annakum kuntum ta'lamun, kung nalalaman lamang ninyo. Naging napakaikli ng inyong buhay, waliyadu billah. So ito yung katotohanan sa pagiging mahaba ng araw ng paghuhukom. At mahaba-haba pa yung talakayin dito tungkol sa araw ng paghuhukom. Sa mga nakakatakot na mangyari sa araw ng paghuhukom. Kasi ito talaga siya. Araw ito na nakatakot. Araw ito na nakakatakot at walang makakapagligtas sa atin sa mga nakakatakot na bagay sa araw na ito liban kay Allah. Kaya dito pa lang sa dunya, paghandaan na natin ito. Inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.